tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang mainit na balita mula sa Timog Asya ang ating tututukan ngayon. Patay ang dibababa sa 29 na armadong mandirigma matapos maglunsad ng malawakang operasyon sa lupa at panghimpapawid ang mga puwersa ng seguridad ng Pakistan sa kahabaan ng hangganan nito sa Afghanistan. Ang mabilisang tugon na ito ng militar ay kasunod ng sunod-sunod na madugong pag-atake na yumanig sa bansa nitong mga nakaraang araw lamang. Ayon sa mga opisyal ng pamahalaan ng Pakistan, ang operasyong ito ay isinagawa bilang direktang tugon sa marahas na serye ng pag-atake ng mga rebeldeng grupo. Ginamit ng militar ang kanilang mga sopistikadong kagamitan upang salakayin ang mga pinagtataguan ng mga militante sa magkakaibang lokasyon. Ang hakbang na ito ay nagpapakita ng tumitinding tensyon sa pagitan ng dalawang magkakapitbahay na bansa na matagal nang may hidwaan. Sa isang opisyal na pahayag sa social media, kinumpirma ni Pakistani Minister of Information Ataullah Tarar na matagumpay nilang nawasak ang 3 pangunahing target. Ang mga tumpak na pag-atake o precision strikes ay naganap sa mga lalawigan ng Paktiya, Paktika at Kunar na matatagpuan sa silangang bahagi ng Afghanistan. Ayon kay Tarar, ang mga lugar na ito ay nagsisilbing kanlungan ng mga grupong naghahasik ng kaguluhan. Ang biglaang operasyong ito ng militar ay inilunsad isang araw lamang matapos ang isang madugong pag-atake sa Karachi. Isang grupo ng mga armadong lalaki na may dalang mga baril at pampasabog ang sumalakay sa regional headquarters ng paramilitary rangers sa timog na lungsod ng Karachi. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng matinding takot sa mga mamamayan at nag-iwan ng malalim na sugat sa pambansang seguridad. Sa naturang pag-atake sa Karachi, 3 sundalo ng Pakistan ang kumpirmadong nasawi habang buong giting na ipinagtatanggol ang kanilang himpilan. Agad namang rumisponde ang mga otoridad at napatay ang 3 sa mga sumalakay. Isang karagdagang suspek ang nadakip ng militar habang sugatan at kinumpirma ng mga opisyal na ang nadakip na lalaki ay isang mamamayan ng bansang Afghanistan na may direktang kinalaman sa krimen. Inako ng grupong Jamaat-ul-Ahrar, isang paksyon na humiwalay sa kilalang Pakistan-Taliban, ang responsibilidad sa madugong pag-atake sa Karachi sa pamamagitan ng isang opisyal na pahayag. Ang pag-ako na ito ay nagpapatunay lamang sa malawak na galamay ng mga armadong grupo na patuloy na nagbabanta sa kapayapaan sa rehiyon. Dahil dito, lalong hinigpitan ng pamahalaan ng seguridad sa lahat ng pangunahing lungsod. Ipinaliwanag ni Minister Tarar na ang pinakahuling operasyon ng Pakistan sa kahabaan ng hangganan ng Afghanistan ay partikular na naglalayong ubusin ang mga kuta at ligtas na kanlungan ng Pakistan-Taliban na kilala rin sa tawag na Tehrik-e-Taliban Pakistan o TTP. Ang grupong ito ay tinuturing na isa sa pinakamalaking banta sa pambansang seguridad ng Pakistan dahil sa kanilang serye ng mga pambobomba at pag-atake. Mahalagang linawin na ang Pakistan-Taliban o TTP ay isang hiwalay na armadong grupo mula sa Afghan Taliban na kasalukuyang namumuno sa Afghanistan. Bagamat magkaiba ang kanilang organisasyon at pamunuan, hayagan silang magkakampi at nagbabahagi ng parehong ideolohiya. Ang alyansang ito ang nagpapahirap sa mga operasyon ng Pakistan dahil sa kakayahan ng mga mandirigma na tumawid sa poros na hangganan ng dalawang bansa. Mula nang muling maupo sa kapangyarihan ng Afghan Taliban sa Afghanistan noong taong 2021, kapansin-pansin ang mabilis na pagtaas ng bilangan ng mga pag-atake sa Pakistan. Ang pagbabagong ito sa geopolitika ng rehiyon ay nagbigay ng panibagong lakas at kumpiyansa sa mga lokal na militanteng grupo sa Pakistan na nagdulot naman ng matinding pangamba sa mga karatig bansa at sa buong mundo. Ang mga pinakahuling operasyong militar na ito ay inaasahang lalo pang magpapalala sa mabuhay at tensyonadong relasyon sa pagitan ng Islamabad at Kabul. Ang magkabilang panig ay patuloy na nagpapalitan ng matitinding salita at akusasyon na naglalagay sa diplomatikong ugnayan sa pinakamababang antas nito. Walang senyales ng pag-atras ang magkabilang panig habang patuloy na dumarami ang namamatay sa magkabilang panig. Ang mga pag-atake sa hangganan nitong linggo ay naganap wala pang 3 linggo matapos maglunsad ang militar ng Pakistan ng mga airstrike sa pinaniniwalaang kuta ng mga rebelde sa loob mismo ng teritoryo ng Afghanistan. Ang sunod-sunod na aksyong militar na ito ay nagpapakita na hindi na magpapadalos-dalos ang Pakistan sa pagtatanggol sa kanyang soberanya laban sa anumang banta na nagmumula sa labas ng bansa. Ang mga nagdaang airstrike ay nagtapos sa halos 1 buwan ng panandaliang kapayapaan sa rehiyon.
Bago ito, inilarawan ng Islamabad ang sitwasyon bilang isang lantad na digmaan sa pagitan ng dalawang magkapitbahay na bansa. Ang panahong ito ng katahimikan ay nagbigay sana ng pag-asa sa mga mamamayan, ngunit mabilis din itong naglaho nang muling sumiklab ang marahas na labanan sa mga estratehikong lugar sa hangganan. Ang kasalukuyang paglala ng sitwasyon ay kasunod ng ilang buwang palitan ng aksyong militar sa pagitan ng dalawang bansa. Ang bawat pag-atake ng isang panig ay mabilis na sinusundan ng ganting salakay ng kabila na lumilikha ng isang tila walang katapusang siklo ng karahasan. Ang ganitong uri ng ugnayan ay nagdudulot ng matinding pinsala hindi lamang sa mga sundalo kundi maging sa mga inosenteng sibilyan sa hangganan. Daang tao na ang napaulat na nasawi sa mga labanan sa hangganan mula pa noong buwan ng Pebrero ng taong ito. Nagsimula ang matinding bakbakan ng maglunsad ng ganting salakay ang Afghanistan matapos magsagawa ang Pakistan ng mga airstrike sa loob ng kanilang teritoryo. Ang mataas na biling ng mga biktima ay nagpapakita ng tindi ng krisis na kasalukuyang kinakaharap ng mga pamayanan sa kahabaan ng hangganan. Sa kabila ng mga serye ng pag-uusap para sa kapayapaan na pinangasiwaan ng iba't ibang bansa, bigo pa ring makamit ang isang pangmatagalang tigil putukan. Ang mga diplomatikong pagsisikap ay patuloy na sumasablay dahil sa kawalan ng tiwala sa pagitan ng dalawang pamahalaan. Ang bawat kasunduan na nabubuo ay tila madaling mapunit sa sandaling magkaroon muli ng isang insidente ng pag-atake o pagpapasabog sa rehiyon. Noong nakaraang Abril, naging tagapamagitan pa ang bansang China sa dalawang panig sa isang pulong na ginanap sa Beijing. Pagkatapos ng pag-uusap, inihayag ng China na sumang-ayon ang Pakistan at Afghanistan na iwasan ang pagpapalala ng hidwaan at magtulungan upang maghanap ng mapayapang solusyon. Ngunit ang mga kasunduang ito ay mabilis na napako dahil sa patuloy na pag-atake ng mga armadong grupo sa hangganan. Mula noong nakaraang taon, paulit-ulit nang nagsasagawa ang Pakistan ng mga operasyon sa hangganan at sa loob mismo ng Afghanistan. Direktang inaakusahan ng Islamabad ang pamahalaang Taliban sa Afghanistan na kinakanlong at binibigyan ng proteksyon ang mga mandirigma na nagsasagawa ng mga madugong pag-atake sa Pakistan, partikular na ang TTP, na patuloy na naghahasik ng takot sa mga mamamayang Pakistani. Sa kabilang banda, mariing itinatanggi ng pamahalaan sa Kabul ang lahat ng mga akusasyong ito ng Pakistan. Ayon sa Afghan Taliban, hindi nila pinahihintulutan ang sinuman na gamitin ang kanilang teritoryo upang maglunsad ng pag-atake laban sa ibang bansa. Gayunpaman, ang mga pahayag na ito ay hindi sapat upang kumbinsihin ang Pakistan na patuloy na nakakakita ng mga ebidensya ng ugnayan ng dalawang grupo. Ang patuloy na labanang ito ay may malalim na implikasyon sa seguridad ng buong rehiyon ng Timog Asya. Ang kawalan ng katatagan sa hangganan ng Pakistan at Afghanistan ay maaaring maging sanhi ng paglakas ng iba pang mga ekstremistang grupo na maglalagay sa panganib sa mga karatig na bansa. Ang sitwasyong ito ay patuloy na binabantayan ng komunidad ng mga bansa na nagnanais ng kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Sa huli, nananatiling komplikado at mapanganib ang sitwasyon sa pagitan ng Pakistan at Afghanistan. Habang patuloy ang mga operasyong militar at ganting salakay, ang mga mamamayan sa hangganan ang siyang pangunahing nagdurusa. Patuloy naming babantayan ang mga susunod na kaganapan sa krisis na ito.